whore! Hi guys, this is Brian. You are watching again my vlog. And for our today's episode, may panibago na naman po tayong topic para sa mga aspirants po natin, sa mga first-timers na magwo-work po dito sa Croatia. And sa mga nagtatanong, ano ba daw yung process ng medical if you'll be working here sa Croatia. So that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 3,000 subscribers and please don't skip ads. So maraming salamat po again sa patuloy na tumutulong, patuloy na nagsusupport sa ating YouTube channel. And maiksi lang tong vlog na to since I will explain to you lang naman yung mga process ng medical, kung ano yung mga chinecheck sa medical, and kung sino yung mag-undergo ng medical dito sa Croatia. So, let's go. Before anything else, so FYI lang guys, mga kabayan, mga aspirants, ang medical po ay depende, as far as I know depende sa kung ano magiging trabaho mo. Now, since I'm working in hospitality industry dito sa Croatia, i-explain ko lang sa inyo, i-share ko sa inyo yung mga medical, yung mga parts ng medical na i-undergo ninyo once you arrive here in Croatia. So, ang tanong, kailan ba mag-medical? It depends again sa employer kung kailan. Kasi requirements po yan. May mga, kung sa Middle East, may baladia tayong tinatawag, diba? Dito may mga inspectors din ng papers, ng ID, ng health declaration book. Ayun, chinecheck po iyon ng mga inspector. Or else, pag wala kayo noon, hindi po kayo pwedeng magtrabaho. Hindi kayo pwedeng humawak ng pagkain. Or hindi, basta, ito mga babagitin ko mga positions na dapat mayroong health declaration book. So, pag wala kayo noon, hindi po kayo pwedeng magtrabaho. Dapat kompleto ang medical ninyo, may ID, may working permit, ayan. So, simulan na natin. So, you'll be seeing on the screen yung type na sanitary book na tinatawag po nila dito. So, tinatawag siyang Sanitarna Nichika. Ayan, color maroon siya guys, and yan, you will see the page. So, para lang ma-familiar kayo. And sino ba yung mag-undergo ng mga medicals or ng health declaration book na to? So, yung mga staff na direct contact sa mga customers like chefs, waiters or waitress, hairdressers, retail sales associate, or yung mga people na will deal na massage and tattoos, health workers, teachers in schools, and kindergarten. So, sila po yung mga nire-require na magkaroon ng sanitary book before kayo sumalang sa trabaho. So, again, what if wala? Ayan. Again, hindi po kayo allowed magtrabaho kasi part po siya ng documentation ng inyong employer para complete ang mga documents ninyo and to work legally talaga sa Croatia. Hindi lang basta-basta mayroon kang ID. Kailangan may mga consideration dun and may mga requirements sa mga employer na dapat nilang i-meet. Now, okay, since I mentioned, may clean video lang naman to guys, I will just explain to you ano yung mga procedures. So ako, based on my experience, na late yung medical ko. Nagwo-work na ako, wala pang health declaration book. Pero ni-require talaga, kailangan talaga. So, when I got in the hospital, ng clinic nila dito, may appointment sila and hindi kaya ng, as I mentioned, hindi lahat ng mga frontliners dito ay ganun ka-fluent mag-English. So, huwag kayo mag-alala kasi sasamahan naman kayo ng employers ninyo para i-interpret yung magiging procedures ng mga doktor. So, bibigyan nila kayo ng ganito guys. Sanitary regulations. You will see on the screen, ayan, mga ilang pages to. And re-reviewin nyo talaga to guys. Ako noon, first, nireview ko talaga to. Kasi, ang nangyari, pagpunta namin ng clinic, naka-line kami. So, may part 1 doon na sinagutan kami. Ayan, ganyan, part 1. Tapos, part 2, meron pang isa kami guys ha. Part 2, para kasi siyang bisection. Like for example, sa unang stage ay for
sanitizers, tuloy sa mga sanitations, ayan, mga ganyan. Then, pangalawa, for chemicals, mga ganon. May Q&A po na magaganap. So, you have to review this para ma-issuehan kayo ng health declaration book. So, I will post on the screen para alam nyo, ma-aware kayo dyan. Tapos, yung pinaka-final stage, nasa isang room kami, and then may dalawang staff doon, nurse or doctor. Hindi ko alam kung doctor ba sila o hindi. Tapos, isa-isa kaming tatawagin. But since hindi naman nakakapag talagang fluent in English yung ating mga doctors or nurses, sinamahan po ako ng employer ko. So, siya yung nag-interpret, naging interpreter ko nung time na yun. Actually, lahat kami mga Pinoy, mga kasama ko sa bahay. Sabay-sabay kami kumuha ng health declaration book. Tapos, ayun, tinanong ako paano ako maghugas ng kamay, gaano katagal ako maghugas ng kamay, may mga hygiene ba? Kasi importante po talaga yung mga ganong requirements dito sa Croatia. Big deal sa kanila yung mga hygiene talaga. Tapos, tanong sa akin, ano yung, paano ko iniiwasan yung contamination, yung mga ganon, as in. So, sabi ko nga, nagpunta ako dito para magtrabaho, di para mag-review. Pero, syempre, ako naman, nagbasa-basa naman ako ng contest since yung instruct sa akin na basta-basahin ko lang to. Tapos, ayun, ineme-eme ko na lang yung mga sagot ko doon kung alam ko talaga safe and yun na i-apply ko talaga. Huwag kayong kabahan kasi may interpreter naman kayo. And pwede naman niyang bulahin yung mga sinasabi ninyo. Pero wag naman gagawin yun, ha. Mag-review pa rin kayo, guys, kasi requirement, mahalaga talaga to. And after nun, so, iniwan na ako ng employer ko. Ganun, kasi kaya na naman namin. Next stage na ginawa namin para makakuha kami ng health declaration book ay panibagong pila na naman. Tapos, kinuha kami ng stool, pupu. So, meron dong isang, sa clinic, dito sa Dubrovnica, meron dong isang window wherein kukuha kayo ng container. Bibigyan nila kayo ng container doon. And then, yung pupu ninyo, yung stool, yun po yung isasubmit para ma-examine sa laboratory. Kung meron ba kayong mga, alam mo, mga, hindi kung unfit ba kayo to work or fit to work. After that, siguro 2 days after kung nagpasa ng stool, nakuha ko na yung health declaration book ko, sabay pasa sa aking employer. Kasi i-compile po nila yan. Now, sa mga, like for example, kayo, mga first-timers kayo, mga aspirants na nanonood, kapag meron na kayo noon, and then you are planning to change an employer po, and same sa industry na papasukan ninyo, make sure na kukuhanin po ninyo ang inyong health declaration book. Wag na wag nyo iiwan sa inyong previous employer kasi importante po talaga. Kung ayaw nyo mag-back to zero kayo, ayan, mahalaga po ang health declaration book. Para lang siyang ID. Para makapag-allow kayo mag-work sa mga industry, especially sa mga food industry talaga, importante talaga ang health declaration book. So, yun lang. Hindi naman siya kagaya sa Pilipinas na general yung medical, maghuhubad ka, physical examination, may eyes, may hearing, may height, may mga psychological exam. Wala pong ganun dito. Only stool lang yung experience ko na kinuha sa medical ko. So, wag kayo mag-worry na baka mamaya tutuwa na naman kayo. Mag-uhubad naman kayo. Wala pong ganyan. Siguro kung meron man ganun sa Pilipinas, kasi alam niyo naman sa atin sa Pilipinas, talagang requirement talaga yung full medical. Since yung requirement ng ating gobyerno at ng mga agency. So again, I hope na clear tayo dyan. I hope na nakatulong po ang aking video. And may clear lang talaga ang video na to kasi uuwi ko lang and pagod na talaga ako sa work. But again, gagawa pa rin ako ng video hanggat kaya ko. And ito yung naisip kong content kasi may mga nagme-message sa akin ano ba raw yung medical. Now, kung yung may naka-experience naman ng mga kabayan dito, ayan na ang medical nila ay general medical. Again, it depends po sa industry na inyong pinapasukan.
Sa pagkakatanda ko, yung mga drivers yata, ang alam ko, general medical sila eh. Kasi syempre magdadrive sila. Kailangan talaga check na check lahat ang mga health. Pero sa mga food handlers lang naman, ayan, sa mga ganyan, ayun, yun lang yung part ng medical yun. So, wag kayong kabahan. And kung meron namang hindi ako nabanggit ng mga industry, so maswerte kayo, baka wala kayong medical. So, okay, I hope again na nakatulong po ang ating video. And please help me to reach 3,000 subscribers and don't skip ads. And follow the Shane Basket on Instagram. Hintayin niyo po ang aking announcement kung sino ang mapalad na mabibigayaan ng ating GCash. And also, you may follow also my social media platforms on Instagram, Brian John Encourage, TikTok, Lubis Brian John C, and Facebook, The Pilocal. So maraming salamat po talaga. And I'm so thankful talaga guys as in sa patuloy na pag-grow po ng ating channel dito sa YouTube. So I hope na wag niyo ako maiwan, wag niyo akong iwanan. I hope na patuloy kayo mag-support sa mga videos na ginagawa ko. And I'm looking forward talaga na makapagawa ko ng contents na wherein I will share with you the beauty of the Vravnik. But so far sa ngayon, wala pa talaga akong time kasi kulang na kulang kami sa tao. I hope na magdagdag si employer ko ng mga tao para makapahinga kami kasi wala pa kami talagang rest day. So yun lang. Again, I hope na clear, I hope na nakatulong po, and good luck, and see you soon here in Croatia. So that's all for today. See you on my next video. Ciao. Ciao.